Katatanggap lang na balita, nilagdaan na ng Pangulo ang batas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang tapyasan o suspindihin ang oil excise tax. Nagpaliwanag din ang Pangulo kung bakit limitado lang sa energy sector ang dineklarang emergency. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kapag narinig ang salitang emergency, maaaring merong mga hindi maiwasang mangamba. Pero nais pahupayan ng Pangulo kung meron mang nakakaramdam ng ganito. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, maingat na pinili ang salitang ginamit sa kanyang deklarasyon, State of Energy Emergency. Nais niya daw idiin na ang problema partikular lamang sa presyo at supply sa sektor ng enerhiya at hindi pangkalahatang problema sa bansa. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Those are the authorities and the powers that we might need in the future and we would like to have available to us. Maaari nang makialam ang pamahalaan sa supply at presyo ng kuryente para hindi ito masyadong magmahal. Dahil that's the authority that the EO in its declaration of a energy emergency provides the executive. Sa presidential address kanina, sinabi ng Pangulo na ang malaking problema nagbabadya ang pag-abot sa kritikal ng supply ng langis na ayon sa Energy Department ay nasa 45 days na lang sa diesel at hanggang 60 days sa gasolina. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil. Right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies. And I do not think that there is a problem. Oo nga't may supply, pero kakayanin ba ang presyo? Lalo't ngayon pa lang, hirap na ang maraming Pilipino. Ang panukalang bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin o ibaba ang excise tax sa petrolyo, mapipirmahan na raw ng Pangulo bago matapos ang araw na ito. Pagtitiyak niya, lahat daw ng mga mungkahi para tumugon sa problema, maingat na pinag-aaralan. Nothing is off the table. We are looking at everything that we can do. And so whatever suggestion that has been brought to us, whatever idea that we have come up with, we are examining it very, very closely in great detail to see if it is going to be advantageous to our people. Hindi kontrolado ng pamahalaan ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa oil deregulation law. Pwedeng i-take over ng gobyerno ang oil companies kapag idineklara ang isang national emergency. Pero nang tanungin ng Pangulo kung isa ito sa mga pinag-aaralan, sagot niya, I don't want to get into that discussion. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.